Isang bagay lang ang hiniling ko, huwag niyang imbitahin ang babaeng boss niya. Tumawa lang ang asawa ko, tinawag akong selosa, at ginawa pa itong VIP guest. Pero nang matapos ang party, umiyak ng hysterical ang babaeng iyon. Ngayon, lahat ay nagtatanong. Ano ba talaga ang ginawa ko para sirain silang dalawa sa loob lamang isang gabi? Ang ambon ay unti-unting bumabasa sa bintana ang aming minimalis na bahay sa Quezon City ng umagang iyon. Malamig ang ihip ngang hangin, tumatagos hanggang buto. Tila nagpapahiwatig ang kalikasan na ang araw na ito ay hindi magiging isang karaniwang araw. Alas 6 ang umaga ang turo ang orasan. Ang aking routine bilang isang asawa, ina, at career woman ay palaging nagsisimula ng mas maaga kaysa sa sinuman sa bahay na ito. Naglakat ako papunta sa laundry room dala ang basket ng maruruming damit ng asawa kong si Leo, na basta na lang niya iniwan sa gilid ng kama kagabi. Mayroon naman kaming kasambahay na dumarating tuwing tanghali. Pero pagdating sa madamit pang opisina ng asawa ko, ugali ko na itong hiwalayin ng mag-isa. Siguro ito na lang ang natitira kong maliit na paraan ng pag-asikaso. O baka instinct lang ng isang asawang gustong siguraduhing maayos tignan ang kanyang mister. Kinuha ko ang puting long sleeves na sinuot niya kahapon. Medyo lukot ito sa bahagi ng braso. Nang ilalagay ko na sana ito sa washing machine, natigilan ako. May kakaibang amoy. Inilapit ko ang damit sa aking ilong. Inamoy ko ito ng dahan-dahan. Hindi ito ang amoy ngang panlaban na madalas naming gamitin. Hindi rin ito ang lavender fabric conditioner na paborito ko nitong nakalipas na 5 taon. At lalong hindi ito ang amoy ni Leo. Ang bango ay matamis, matapang, elegante, at napaka-espesipiko. Amoy saffron at ambergris na may halong cedarwood. Kilala ko ang amoy na ito. Bilang isang legal consultant na madalas humarap sa mga high-profile na kliyente sa Makati at BGC, sanay ang pang-amoy ko sa mga mamahaling bagay. Ito ang amoy ng Baccarat Rouge 540. Isang mamahaling pabango na umaabot ng libu-libong piso ang isang maliit na bote. Ang problema, hindi ako kailanmang gumamit ng pabanggong iyon. Mas gusto ko ang malambot at hindi kapansin-pansing amoy ng bulaklak. Kaya paanong ang amoy ng ganitong kamahal at katapang na pabango ay kumapit ng ganito katindi sa kwelyo ng damit ng asawa ko? Bumilis ang tibok ng puso ko. Pero nanatiling blanko ang aking muha. Ang ilang taong karanasan ko sa mamainit na kaso at mabibigat na negosasyon sa isang sikat na law firm ay nagturo sa akin na huwag magpadala agad sa emosyon. Ibinaba ko ang damit at inihiwalay ito. Kailangan kong ebidensya, hindi lang hinala. Napaisip ako sa pagbabagong kilos ni Leo nitong nakaraang buwan. Kakarating lang ng asawa ko sa edad na 40. Sabi nila, ang edad 40 daw ang second puberty ng mga lalaki. At mukhang masayang-masaya si Leo na daanan ang yuktong iyon. Bigla na lang siyang naging sobrang fine sa katawan. Nag-enroll siya sa isang mamahaling gym malapit sa opisina nila. Dati-rati, siya ang pinakatamat kapag inaaya kong mag-jogging sa Loop Eng Subdivision. Naging routine na rin niya ang pagpapagupit sa isang premium barbershop tuwing ikalawang linggo. Iniba niya ang hairstyle niya mas pompadour at trendy. Parang mabinatas sa begeche. Para presentable sa kliyente. Iyon palagi ang palusot niya kapag tinatanong ko kung bakit siya gumagastos ng libo para lang magpagupit kahit hindi pa naman mahaba ang buhok niya. Naglakat ako pabalik sa kwarto. Mahimbing pa ring natutulog si Leo, humihilik ng mahina. Ang cellphone niya ay nakapatong sa bedside table, nakataob ang screen. Dati, kung saan-saan lang niya iniwan iyon. Ngayon, tila naging karagdagang organ na ito ang kanyang katawan na bawal hawakan ng sinuman. Kahit pa ako. Umupo ako sa gilid ng kama at tinitigan ang mukha ng lalaking kasama ko na sa loob ng 10 taon. May kung anong bigat na gumagapang sa dibdib ko. May batayan ba ang hinala ko o sadyang pagod lang akong asawa na nag-ilusyon na? Gumalaw si Leo at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Morning, hon, ungol niya, pause pa ang boses. Morning, maikling sagot ko. Tumayo ako, sinusubukang magpanggap na normal ang lahat. Luto na ang breakfast. Nagsinangag ako at itlog. Ang umagang iyon ay dumaan na parang normal sa ibabaw. Ngunit may malakas na alon sa ilalim. Habang nakakape kami,
Mukhang excited si Leo na pag-usapan ang plano para sa kanyang 40th birthday party sa susunod na linggo. Gusto niya ng bonggang party. Hindi tulad ng nga nakaraang taon na simpleng dinner lang kasama ang pamilya. Gumawa na akong guest list. Sabi ni Leo habang ngumungiya ng pandesal. Inabot niya ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bag. Ay check mo nga. Baka may mga kamag-anak ka na nakalimutan ko. Kinuha ko ang papel. Pinasadahan ng mga mata ko ang mga nakasulat. Mga college friends, katrabaho, pamilya, at ilang malalapit na kapitbahay. Yuminto ang mata ko sa isang panggalan na nakabold ang ink sa ilalim ng office colleagues. Natalie, Regional Director. Ang panggalang iyon ay madalas nang lumabas sa bibig ni Leo lately. Si Natalie na pumuri sa presentation niya, si Natalie na nagaya sa kanya ng meeting sa labas, si Natalie na maganda raw ang sense of humor. Minsan ko na siyang nakita sa isang company gathering noong nakaraang taon. Isang magandang babae, sunod sa uso, tsonyo kung magsalita, at may aura ngang isang aroganteng sosyalite na pakiramdam ay umiikot ang mundo sa kanya. Leo. Tawag ko ng mahina. Ibinaba ko ang papel sa hapagkainan. Okay naman ang guest list. Pero may isa lang akong hiling. Napatingin sa akin si Leo. Nakataas ang kilay. Ano yun? Huwag mong ambitain, si Natalie. Madiin kong sabi. Tahimik sandali. Tanging ang tunog ng kutsara na tumama sa plato ang narinig. Ibinaba ni Leo ang tinapay niya. Sumimangot siya. Bakit? Boss ko siya. Hon. Regional Director. Alanggan namang gimbitahin ko ang buong team ko tapos yung big boss hindi? Nakakahiya. Personal event ito? Leo. Birthday mo. Hindi company event. Ganti ko. Pilit na pinapanatiling mababaan ngunit seryoso ang boses ko. Saka hindi ako komportable na nandun siya. Wala ako sa mood para sa kanya. Tumawa si Leo. Hindi isang masayang tawa, kundi isang tawang nangungutya. Umiling-iling siya habang nakatingin sa akin, na parabang isa akong batang nakmamaktol dahil sa walang kwentang bagay. Diyos ko, Helena, nagsiselos ka ba? Tanong niya na may halong pang-asar. Kay Natalie? Nakakahiya. Ang salitang walang klas ay sumampal sa tenga ko ng mas malakas pa kaysa sa totoong sampal. Akong si Helena, top of my class sa law school, nagtatrabaho sa isang kilalang law firm. Tatawajing walang klas dahil lang hiningi kong huwag imbitahin ang babaeng ang pabango ay kumapit sa damit niya. Kumukulo ang dugo ko. Pero ang muha ko ay kalmado parang isang malalim na lawa. Hindi ako sumiga. Hindi ako naghagis ng plato. Hindi ko iyon style. Tinitigan ko ng maigi ang mga mata ni Leo. Kaya tingin mo sa akin insecure at walang klas? Mahinang tanong ko. Sinisiguradong hindi ako nagkamali ng dinig. Kung pagawayan natin ang ganitong kaliit na bagay. VIP guest si Natalie. Malaki ang naitulong niya sa karir ko. Kung hindi ka makapag-ek ng mature, mabuti pang manahimik ka na lang sa party. Masungit na sagot ni Leo. Inubos niya ang kape niya sa isang lagok at tumayo. Aalis na ako. Huwag mong sirain ang araw ko dahil sa mga hinala mong walang basehan. Kinuha niya ang bag niya. At umalis nang hindi man lang humahalik sa noko tulad ng dati. Narinig ko ang pag-andar ng makinang sasakyan at ang pag-alis nito sa driveway. Umupo akong gimagiza sa hapagikainan, nakachingjing sa natsiranggi kay pinalumamigi na. Nag-eko sa isip ko ang mga salita niya. Insecure at walang klas. Sige, Leo, kung iyan ang tingin mo sa asawa mong palaging tahimik at nagpapasensya, nagising mo lang ang kabilang panik ko na dati-rati ay sa luplang ng husgado ko inilalabas. Nakalimutan mo kung sino ang asawa mo. Nakalimutan mo na malaki ang bayad sa akin para mahanap ngang katotohanan at manalo sa laban. Tumayo ako. Nilikpit ang hapagkainan ng may kalmadong kilos ngunit puno NG determinasyon. Ang kutop ko sa pabangong iyon ay hindi lang simpleng bulak na selos. Ebidensya iyon. At ngayong umaga, sa pamamagitan ng panlalait niya, kakasimula lang ni Leo ng giyera. Gusto niyang maging VIP guest si Natalie. Sige,
Sisiguraduhin kong ang party na iyon ay magiging isang alaalang hindi nila makakalimutan habang buhay. Ang nagtataasang building sa Bonifacio Global City ay tila humahamon sa maaliwalas na langit ng Metro Manila pagkatapos ng ambon kaninang umaga. Pumasok ako sa lobby ng law firm na pinagtatrabahuhan ko nang may taas nung hakbang. Ang tunog ng aking high heels ay umayon sa makintab na marmol na sahig. Magalang akong binati ng mga receptionist. Good morning, Ate Helena. Tumango lang ako ng bahagya at tipit na ngumiti. Dito. Hindi ako si Helena na asawang tinawag na walang klas. Dito, ako si Helena. Isang senior asosyate na nirerespeto dahil sa aking pagiging metikuloso at talas sa pagimeng miyangga kaso. Pagdating ko sa aking opisina, isinara ko ang pinto at inlock ito. Ibinaba ko ang bag ko at binuksan ang laptop. Ngayong araw, hindi ko muna aasikasuhin ang kaso ng kliyente ko. Ngayong araw, ang pangunahing kliyente ko ay ang sarili ko. Hindi ko inaway si Leo kaninang almusal. Pagkakamali iyon ng magabaguhan. Sa batas, ang emosyon na walang ebidensya ay katumbas ng pagpapakamatay. Hindi mo pwedeng pagbintangan ang isang taong mo pagnanakaw dahil lang pakiramdam mo ay may nawala sa iyo. Kailangan mo ang CCTV, fingerprints, o saksi. Ganun din sa panloloko. Kailangan ko ang hindi matitibak na ebidensya. Ebidensyang kahit anong palusot ay hindi ubra. Ang unang hakbang ko ay ang money trail. Bilang legal na asawa, may access ako sa ilan sa aming bank accounts. Kahit na may sariling payroll account si Leo, natatandaan kong minsan niya akong hinilingan na ayusin ang mobile banking niya sa lumang phone niya na ngayon ay nakatago sa drawer sa bahay. Alam ko ang password niya. Si Leo ang tipong tao na tamad magkabisado ng password. Kombinasyon ng mga birthday namin ang gamit niya sa halos lahat ng accounts niya. Tanga, pero pabor sa akin. Binuksan ko ang banking website, inilagay ang username at password ni Leo. Success. Lumabas ang balanse at transaction history. Mabilis na na-download ng mga daliri ko ang bank statement niya sa nakalipas na 6 na buwan. Binuksan ko iyon sa Excel para mas madaling suriin. Pinasadahan ng mga mata ko ang bawat linya ng numero at detalye. Sa una, mukhang normal. Bayad sa kotse, Meralco. Transfer sa account ko para sa panggastos sa bahay. Ngunit ang mga mata kong sanay mahanap ng butas sa mga business contracts ay agad na nakakita ng kaduda-dudang pattern. May isang debit transaction sa isang sikat at mamahaling steakhouse sa BGC nung Martes, 3 linggo na ang nakarating, alas 8 ng gabi. Naalala ko ang araw na iyon. Sabi ni Leo, nag-overtime siya sa opisina hanggang alas 10 dahil may biglaang audit. Ang bill? Halos 15,000 piso. Sinong kumakain mag-isa at gumagastos ng ganun kalaki habang nag-overtime para sa audit? Nagpatuloy ako. 2 linggo ang nakalipas. May bayad sa 1 Star Hotel sa Makati. Ang transaksyon ay ginawa ang alauna ang hapon. Oras ang trabaho. Ang description ay food and beverage. Pero ang halaga ay katumbas ng isang deluxe room rate para sa short stay. O isang napakamagarbong lunch. Ang petsa ay tumukma sa araw kung kailan 3 oras na hindi makontak si Leo dahil daw nalobat siya at naiwan ang charger. Tila tinutusok ng maliliit na karayom ang puso ko. Ngunit agad na kinuha ang utak ko ang kontrol. Itinala ko ang petsa, oras, lokasyon, at halaga nga transaksyong iyon. Pinigilan ko ang sarili kong umiyak. Hindi makakatulong ang luha sa paggawang report na ito. Susunod. Digital evidence. Mas mahirap ito dahil binabantayan ni Leo ang phone niya na parang buhay niya. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Cloud technology. Ang malitratong kinukuha niya ay automatikong nai-upload sa cloud storage kapag nakalimutan niyang i-turn off ang sync. Binuksan ko ang personal laptop ko na nakalink sa family email account namin. Dati kaming gumawa ng isang email para sa mga bills sa bahay. At mukhang nailing din doon ni Leo ang backup ng phone niya dahil malaki ang storage space. Binuksan ko ang folder ng mga litrato. Mabilis ang tibok ng puso ko habang naglolot ang page. Nang lumabas ang maimahe,
Nahirapan akong huminga. Walang bastos na litrato. Matalino si Leo para hindi magtago ngang ganun dun. Pero may mga litrato mula sa business trip niya sa Tagaytay nung isang buwan. Sabi niya kasama niya ang 5 pang lalaking katrabaho. Pero sa mga litrato, ang background ay mga romantic cafes sa labas. At sa isa sa mga selfie niya, makikita ang reflection sa kanyang shades. Ini-zoom ko ang litrato hanggang lumabo, saka gumamit ng simpleng software para palinawin. Sa reflection, makikita ang isang babaeng nakapulang damit na nakaupo sa harap niya at may hawak na wine glass. Mahaba ang buhok na may waves. Si Natalie. Kaya pala, ang 5 lalaking katrabaho ay isang kwentong pambata lamang. Hindi pa iyon sapat. Pumunta ako sa Instagram. Gumawa ako ng dumi account na walang profile picture at followers. Hinanap ko ang account ni Natalie. Nakapublik ito, tipikal sa mga taong mahilig mag-flex. Tiningnan ko ang mga posts niya. Sa parehong petsa ng hotel transaction sa Makati, nagpost si Natalie ng litrato ng isang cocktail glass sa gilid ng pool ng mismong hotel na yon. Ang caption, "Work hard, play hard with the best partner." Tapos nakita ko ang mga litrato mula sa official company events. Nandun si Leo at Natalie. Kasama ang buong team. Para sa ordinaryong tao, mukha itong normal, pero nag-aral ako ng body language. Sa mga group photos, ang katawan ni Leo ay palaging nakahilik kay Natalie. At sa isang litrato kung saan makatabi sila, makikita ang kamay ni Natalie na nakapatong sa likod ng baywang ni Leo. Isang hawak na masyadong pamilyar, masyadong komportable para sa isang profesional na relasyon ng boss at empleyado. At ang pinal na ebidensya ay galing sa screenshot feature na automatikong nasave sa cloud. Mukhang na-screenshot ni Leo ang WhatsApp conversation nila ni Natalie. Baka para itago bilang sweet memory, tapos nakalimutan niyang burahin sa folder. Ang petsang ang imahe ay 1 linggo lang ang nakalipas, 11:00 PM. Natutulog na ako sa tabi niya nung mga oras na iyon. Ang message galing sa contact na regional director, "Thanks for tonight, babe. You make me feel alive again. Can't wait for your birthday dinner." Reply ni Leo, "Anything for you. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon sa work. Love you." Gumuho ang mundo ko pakabasa ng 2 huling salita. Love you. Hindi na niya sinabi iyon sa akin sa loob ng 2 taon. Ibinigay niya iyon sa ibang babae. Sa babaeng tinatawag niyang boss na dapat respetuhin. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang baga ko na pakiramdam ko'y nawalan ng hangin. Sapat na. Sobra-sobra na ang ebidensya. Hindi ko na kailangan ng verbal na pag-amin mula sa kanya. Hindi nagsisinungaling ang datos. Binuksan ko ang Microsoft Word hindi para magsulat ng love letter, kundi para buuin ang pinakamasakit na legal document na gagawin ko sa buong buhay ko. Nag-type ako ng titulo sa unang pahina gamit ang malaki at naka-bold na letra. Report of Ethics Violation and Conflict of Interest. Respondents: Leo M. Ignacio, Logistics Manager. Natalie R. Suarez, Regional Director. Pahina bawat pahina. Mayos ko itong binuo. Chapter 1, Introduction. Chapter 2, Financial Trail and Misuse of Company Time. Chapter 3, Digital Evidence of Illicit Affair. Chapter 4, Analysis of Employment Contract Violations. Isiningit ko ang mga screenshot ng chat, reflection sa shads, bank statements, at mga IG posts ni Natalie na tumugma sa mga petsa. Nirendahan ko ng pulang bilog ang mga mahahalagang detalye at nilagyan ng footnotes na parang gumagawa ako ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Umabot ng 50 pahina ang dokumento, isang obra maestra ngang pakawasak ng pamilya, na nakabalot sa isang napakalinis na PDF format. Inisave ko ito sa isang flash drive at ipinadala rin sa aking encrypted na personal email. Nang i-click ko ang save, hindi ako nakaramdam ng saya. Nakaramdam ako ng lamig. Ang natitirang pagmamahal ko kay Leo ay unti-unting naging yelo at napalitan ngang aserong determinasyon na makamit ang hustisya. Nag-vibrate ang phone ko. Text galing kay Leo. "Hon, baka malate ako ang uwi mamaya ha.
May meeting prep kami ni Natalie para sa project. Huwag mo na akong hintayin sa dinner. Tinitigan ko ang screen na may blankong ekspresyon at mabilis na nag-reply. Okay. Ingat. Galingan mo sa work. Akala mo naloloko mo ako, Leo. Pero ang totoo, sarili mong hukay ang hinuhukay mo. At katatapos ko lang ihanda ang lapida mo. Ang simoy ng hangin sa hapagkainan namin noong gabing iyon ay mas malamig pa kaysa sa panahon sa labas. Patuloy ang pagtiktang ng orasan, na para bang nagbibilang pababago ang isang hindi maiwasang pagsabog. Nakaupo si Leo sa harap ko, maaliwalas ang mukha, kabaliktaran nege mukha kong walang emosyon. Kararating lang niya galing opisina, at tala na naman niya ang amoy nege pabanggong iyon. Mahina lang, pero masyado nang matalas ang pang-amoy ko para hindi ito mapansin. Ngunit ngayong gabi, wala akong sinabi tungkol sa amoy. Hahayaan ko siyang lasapin ang huwat niyang tagumpay ng kaunti pa. Sa ibabawang kahoy naming dining table na madalas naming ginagamit para sa masayang hapunan kasama ang dalawa naming anak na nakataong nakitulog muna sa lola nila ngayong gabi ay may nakalatak na isang malaking papel. Ito ang seating chart para sa kanyang birthday dinner bukas ng gabi. Ipinagmalaki ni Leo ang papel na parang isang general na nagpapakita ng isang napakahusay na estratehiya sa giyera. Ngiting-ngiti siya. Kumikinang ang mata niya habang nakatingin sa plano. Walang kaalam-alam na ang babaeng nasa harap niya ay may hawak ng patalim na hindi nakikita. Tingnan mo to. Hon. Intimate luxury ang concept. Masayang sabi ni Leo. Itinuro niya ang mga bilog na nagre-representa ng mga round tables sa restaurant. Inayos ko ng maigi para maganda ang flowng kwentuhan. Magiging perfectong gabi na to. Umabante ako ng kaunti. Nakunwaring interesado. Pinasadahan ko ang mana pangalan. Ang main table ay nasa gitna. Siyempre, sa pinakagitnang upuan ay ang pangalan ni Leo. Normal lang, siya ang may birthday. Pero ang nagpakulong dugo ko ay ang pangalan na nakasulat mismo sa kanan niya. Sa pinakamahalagang posisyon, na ayon sa tradisyon at formalidad ay dapat upuan ng legal na asawa. Nakasulat doon, Natalie. Hindi Helena, kundi Natalie. Hinugot ko ang sarili kong pangalan. Nakita ko ito. Inilagay ang pangalan ko sa upuan number 6 sa parehong table. Pero nasa dulo. 3 upuan ang layo kay Leo. Sa kaliwa at kanan ko nakasulat ang pangalan ni Ryan, ang pinsan niyang probinsyano na bihira naming makita, at si Sarah, ang accounting staff mula sa opisina nila na madalas ngang makalimutan ni Leo ang pangalan. Ako, ang asawa niya, ang kasama niya sa buhay ngang 10 taon, ang ina ngang nga anak niya, ay isinantabi sa dulo na parabang isa lang akong bayarang audience para mapuno ang table. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang bagyong gustong sumabog sa dibdib ko. Pilit na kinokontrol ngang utak kong sanay sa batas ang wild instinct kong punitin ang papel na iyon. Leo, tawag ko. Pilit pinapakalma ang boses. Tinuro ko ang posisyon ni Natalie. Seryoso ba to? Si Natalie ang katabi mo sa main seat? Napatingin si Leo. Nakpakita ang mukha niya ngang isang inosenteng ekspresyon na halatang peke. O baka naman naging ganun na siya katanga dahil lasing siya sa pag-ibig. Oh. Bakit? Di ba sabi ko sa'yo bip siya? Hon. Regional Director siya. Kung sa dulo ko siya ilalagay, insulto yun. Kailangan kong ipadama na faluet siya para mas maging smooth ang karir ko. At ako, tanong ko. Medyo nanginginig ang boses kahit pinipilit kong itago. Ang asawa mo nakajit na sa pinsan mong malayo at sa accounting staff niyo. Sa dulo ng tabel? Magtatanong ang mga tao, birthday party ba to? Kasi madalas, magkatabi ang mag-asawa. Sabay hihip ang kandila. Sabay hiwa ang tsake. Bumuntong hininga ng malakas si Leo. Padabok na ibinaba ang kutsara. Nakmukha siyang inis. Na parang ang tanong ko ay isang malaking istorbo sa maganda niyang mood. Diyos ko naman. Helena. Magsisimula ka na naman ba? Drama na naman. Tumaas ang boses niya. Dapat naiintindihan mo ang posisyon ko. Hindi lang to puro party at saya. Networking ito. Office diplomacy.
Tatabihan ko si Natalie para madaling pag-usapan ang mga projects, para ma-feel niyang close siya sa team natin. Ikaw, nasa bahay ka lang naman. Pwede tayong mag-usap kahit kailan. Araw-araw tayong nakikita. Huwag ka ngang maging feeling ra dahil lang sa upuan. Ang masalitang iyon ay madulas na lumabas sa bibig niya. Minamaliit ang kasal namin bilang nasa bahay lang na pwede niyang makita anumang oras. Hindi niya na-realize na sa paglalagay niya kay Natalie dun, idinedeklara niya sa buong mundo kung sino talaga ang renangang puso niya ngayon. Akala niya tangga ako. Akala niya isa lang akong asawang sunod-sunuran na hindi naintindihan ang politika sa opisina. Bilang corporate lawyer, alam na alam ko ang pinakaibango professional networking sa emotional gratification. Ang pagtabi sa boss na babae sa upuan ng asawa sa isang personal event ay hindi networking. Isa itong patagong pagpapahayag ng pagmamahal. Kaya tingin mo normal lang na makita ng gabisita na ang asawa mo ay nasa dulo habang masaya kang nakikipagtawanan sa boss mo? Tanong ko ulit. Sa pagkakataong ito ay matalim ang aking tingin. Napaikot ang mamata ni Leo. Walang mag-isip ngang masama bukod sa maruming utak mo, Helena. Alam ngang lahat na boss ko siya. Maintindihan nila. Kung didikit ka sa akin na parang linta, magmumukhang hindi profesional. Magmumukha kang selosang asawa na walang tiwala sa asawa. Gusto mo bang tawagin kang ganun ng makatrabaho ko? Manipulative na pananakot na namo. Binabaliktad niya ang sitwasyon para magmukhang ako ang may problema kapag dinedemand ko ang karapatan ko. Ginamit niya ang takot kong mahusgahan negay ba bilang sandata. Dati, baka naniwala na ako sa kanya. Baka umatras ako, humingi ng tawad, at sinubukang maging supportive wife tulad ng gusto niya. Pero iba na ngayon. Ang Helena na nasa harap niya ngayon ay may hawak ng 50 pahinang ebidensya ngang pagtataksil niya, nakatago sa isang flash drive sa loop ng aking Hermes bag. Tinitigan ko si Leo. Nakita ko ang maliliit na wrinkles sa gilid ng mata niya, ang bago at makintap niyang buhok, at ang kislap ng excitement sa mata niya na hindi para sa akin. Ibang tao na ang lalaking ito, wala na ang kaluluwa niya. Katawan na lang niya ang nakaupo rito para paksilbihan. Kung makikipagtalo ako ngayon, mas magiging maingat siya. Baka i-cancel niya ang party o ibahin ang plano kapag naramdaman niyang gagawa ako ng eskandalo. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari iyon. Kailangang matuloy ang party. Kailangang may tanghal ang dula. Dahil doon ko ibababa ang huling kurtina. Kailangan niyang maramdamang ligtas siya. Kailangan niyang maramdamang nanalo siya. Dahan-dahan, niluwagan ko ang tensyon sa manggabalikat ko. Pinilit kong ngumiting ang tipit. Ang pinakapagkakong ngiti na ibinigay ko sa kanya sa buong buhay ko. Kumuha akong basong ng tubig, uminom ng kaunti para basain ang lalamunan kong tuyot kakatigil sa galit. Okay, maikling sabi ko. Natihilan si Leo. Mukhang nagulat sa biglang paglambot ko. Okay na ano? Okay sige. Kung anong gusto mo. Kalmadong sagot ko. Tama ka, Leo. Event mo to. Mahalaga ang karir mo. Ayokong maging asawang humahadlang sa success ng asawa dahil lang sa issue sa upuan. Kung yan ang pinakamabuti para sayo at sa future natin. Susunod na lang ako. Biglang lumiwanag ang mukha ni Leo. Nakahinga siya ng maluwag. Parabang naalis ang malaking tinik sa dibdib niya. Ngumiti siya ng malapat. Isang ngiti ang tagumpay na nakakasuka. Yan. Ganyan dapat. Babe. Masayang sabi niya. Inabot pa niya ang kamay ko para tapikin iyon. Ito ang matalino kong asawa. Huwag kang mag-alala. Hon, masaya kasama si Natalie. Makakasundo mo rin siya kapag nag-usap kayo. Saka masaya naman kasama si Ryan. Pwede mong kamustahin ang makamag-anak natin sa probinsya. Kaya makaka-focus ako sa pag-asikaso kay Natalie nang hindi nag-alalang nai-stress ka. Oh Leo, naintindihan ko. Sagot ko. Sobra kong naintindihan. Higit pa sa inaakala mo. Bumalik si Leo sa pag-asikaso sa papel niya. Bumubulong tungkol sa menu at playlist. Sobrang busy siya sa pagpaplano ngang perpektong gabi para sa kabit niya kaya nakalimutan niyang ang kausap niya ay isang abogado na sanay basahin ang kilos ngang kalaban. Hindi niya nakita ang lamig sa mga mata ko. Hindi niya naintindihan na ang salitang
oke mula sa akin ay hindi paksuko, kundi ang hudyat ng simula ng kanyang pakasira. Nang gabing iyon, natulog akong nakatalikot kay Leo. Mahimbing siyang humihilik, malamang nananaginip tungkol sa magarbong party niya at sa papuri ni Natalie, habang ako dilat sa dilim. Iniisip ang kabanata 5 ngang dramang ipapalabas ko bukas ng gabi. Ang sitting chart kanina ay dagdag na ebidensya kung gaano na siya kawalang respeto sa akin. Pinili na niya ang upuan niya, at pinili na niya ang reyna niya. Hayaan siyang i-enjoy ang ilusyon ng trono niya sa susunod na 48 oras. Dahil pagkatapos nito, sisiguraduhin kong wala na siyang upuan, maging sa bahay na ito o sa kumpanya niya. Dumating na ang gabing pinakahihintay ni Leo. Kanina pa bumubuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila, nagdudulot ang matinding traffic sa EDSA at C5, pero hindi ito nakabawas sa excitement ng asawa ko. Dumating kami sa isang fine dining restaurant sa BGC na kilalang elite at mamahalin. Classic European ang style ng lugar. May malalaking salamin na nagpapakita ng gara ng interior nito. Ang mga crystal chandeliers ay nagbibigay ng mainit at gintong liwanag. Ang mahinang tunong jazz music ay sumasalubong sa mabisita. Mukhang matipuno si Leo sa kanyang bagong slim fit navy blue suit na bumabagay sa theme ng party niya. Mukha siyang mas bata sa kanyang edad, epektong gym at mga facial treatments na ginawa niya para sa gabing ito. Para kay Natalie. Habang ako ay nakatayo sa tabi niya, suot ang isang mahaba at eleganteng asul na damit. Hindi ako nagsuot ng maraming alahas, tanging pearl earrings lang mula sa yumaong, ina ko at ang paborito kong relo. Wala akong balak makipagkumpitensya. Ngayong gabi, hindi ako ang bida. Ako ang direktor na nagsaupos sa audit. Nakatayo kami malapit sa entrance, binabati ang mabisitang dumadating. Ang makatrabaho ni Leo ay sabay-sabay na dumating, magalang na nakipagkamay sa amin. Ang ilan sa kanila ay tinitingnan ako ngang may halong awa at pakailang, marahil dahil alam nila ang mga tsismis na kumakalat sa opisina. Happy birthday, Sir Leo. Ang ganda naman ng venue niyo. Papuri ng isa sa mga junior staff. Salamat. Enjoy the food, ha? Sagot ni Leo na abot nga ang ngiti. Ngunit balisa ang mga mata niya. Tuwing bumubukas ang pinto, agad na lumilingon ang mga mata niya para hanapin ang isang tao. Nakikipagkamay siya, pero nakatingin sa valet parking area. Alam ko kung sino ang hinihintay niya. Ang pagkabalisa niya ay sobrang halata. Nakakaawa siyang panoorin. Ganun ba kahalaga ang babaeng iyon, kaya parang hangin lang ang ibang bisita? 8:30 na. Dapat kanina pa nagsimula ang programa. Pero pinipigilan ni Leo ang opening remarks niya. Wait lang tayong konti, hon. Wala pa yung VIP natin. Bulong niya sa akin, na parabang normal lang iyon. 5 minuto ang lumipas. Bumukas ng maluwang ang pinto. Biglang nagbago ang ambience na kwarto. Humina ang mga kwentuhan at napalitan ito ng tunog ng high heels na tumatama sa marmol na sahig ng may buong kumpiyansa. Nandito na si Natalie, at pumasok siya para kunin ang atensyon ng lahat. Nakasuot siya ng pulang-pulang damit kulay na sobrang salungat sa blue team na nire-require ni Leo. Hapit na hapit sa katawan niya ang damit, may mababang neckline at mataas na slit na nagpapakita ng maputi niyang balat. Nakalugay ang buhok niya, at siyempre, ang amoy ng Baccarat Rouge 540 ay agad na kumalat sa buong kwarto. Naungusan pa ang amoy ng galilies sa mga mesa. Hindi siya dumating sa oras. Sadyang nagpalate siya para sa kanya mapunta ang lahat ng mata. Klasikong taktika ng babaeng uhaw sa atensyon. Sorry I'm late, graba ang traffic sa EDSA. Malakas na sabi niya, na may halong pekeng pagtawa. Naglakad siya ng diretso sa amin, binabalewala ang ibang bisita. Nakakaawa ang reaksyon ni Leo. Ang kaninang balisang mukha niya ay biglang nagliwanag na parang nakakitang sunris. Humakbang pa siya palapit. Iniiwan ako sa likod. At sinalubong si Natalie nang nakabukas ang mabraso. Natalie, mabuti nakarating ka. Okay lang. Hindi pa naman kami nag-start. Sabi ni Leo. Ang boses niya ay biglang naging napakalambing, ang tonong ginagamit niya sa akin noong mag-boyfriend pa lang kami. Tinanggap ni Natalie ang kamay ni Leo at nagbeso-beso sila na tumagal ng bahagya. Idinikit niya ang pisngi niya at may ibinulong na nagpatawa kay Leo ng malakas.
Nakatayo ako 2 hakbang sa likuran nila, parang isang personal assistant na walang kwenta. Lumingon sa akin si Natalie. May tipid na ngiti sa labi. Pinasadahan niya akong tingin mula ulo hanggang paa. Para bang sinasabing, "Oh, ito ang kalaban ko. Hindi kami magka-level." Hi, Helena. Hello, Natalie. Welcome. Blankong sagot ko. Hindi ko inabot ang kamay ko. Nanatili itong mahigpit na nakahawak sa aking Hermes clutch. Sa loop ng bag na iyon ay ang cellphone ko ang sandata na magpapasabog sa mundo niya. Tara. Tara. Maupo na tayo. Katabi kita. Aya ni Leo. Inaalalayan agad si Natalie papunta sa main table. Ginawa nga niya talaga. Gaya nga nasa plano. Umupo si Leo sa gitna. At si Natalie ay naganda-gandang umupo sa kanan niya. Samantala ako, mabagal ngunit tuwid ang likot na naglakad papunta sa upuan ko sa kabilang dulong ng mesa. Ngumiti na nga lang ganin ang accounting staff sa tabi ko nang umupo ako. Good evening, Ate. Helena. Ang ganda niyo po tonight. Bati ni Sarah. Halatang hindi siya komportable na makitang nandun ako nakaupo. Salamat, Sarah. Magalang na sagot ko. Hindi ako pwedeng makmukhang kawawa. Kailangan kong makmukhang disente. Masarap ang pagkain. Enjoy. Mula sa kinaupuan ko, kitang-kita ko ng buang masayang magpartner sa gitna ng table. Ang mamahaling photographer na binayaran ni Leo ay busy sa pagkuha ng litrato nila. Paulit-ulit na umila ang flash ng kamera. Masayang nakukwentuhan si Leo at Natalie, nagtatawanan, at nagipon ng wine para sa isa't isa. Masyadong bukas ang body language nila. Madalas hawakan ni Natalie ang braso ni Leo kapag tumatawa. At lumalapit naman si Leo kay Natalie na parabang gusto niyang amuyin ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babae. Nasa sarili nilang mundo ang dalawa. Nakalimutang may 50 pares ng mata ang nanonot sa kanila. Ang pamilya ni Leo ang kapatid niya. Ang tita niya ay nakaupo sa kabilang table at nakasimangot. Nagbubulungan sila habang pasimpleng nakatingin sa akin ng may awa. Nakita kong umiiling ang kapatid na babae ni Leo dahil sa inaasal ngang kuya niya. Nandun ang sakit. Siyempre, hindi gawa sa bato ang puso ko. Ang makita ang asawa kong sinasamba ang ibang babae sa mismong harapan ko, sa harap ng pamilya at mga katrabaho, ay isang brutal na insulto. Para akong binabalatan ng buhay. Pero pinigilan ko ang luha ko ng buong lakas. Ginawa kong gasolina ang sakit. Sige. Tumawa ka. Leo, lasapin mo yang pulang damit na yan. Natalie, i-enjoy niyo ng husto ang gabing ito. Isip-isip ko. Lumapit ang isang waiter na may dalang appetizers. Mamahaling steak jutes na walang lasa sa dila ko. Pinakmamasdan ko si Leo na isinusubo ang karne habang nakatitik sa mga mata ni Natalie. Hindi man lang siya lumingon sa akin para magtanong kung nag-enjoy ba ako. Para sa kanya, wala na ako. Isa na lang akong palamuti para mapanatili ang image niya bilang isang pamilyadong matagumpay na lalaki sa paningin ng publiko. Biglang sumigaw ang photographer. Sir Leo, Ma'am Natalie, tingin po rito. Mas dikit pa po ng konti para makita yung team chemistry. Agad na inakbayan ni Leo ang sandalan ng upuan ni Natalie. At inihilik naman ni Natalie ang ulo niya palapit sa balikat ni Leo. Ngumiti sila ng malapat sa kamera. Click. Isang perpektong litrato para sa karagdagang ebidensya sa annulment court ko mamaya. Salamat, Kuya Photographer. Alas 9:45. Malapit na ang birthday speech. Nagbigay na ng signal si Leo sa MC para simulan ang highlight ng gabi. Inayos niya ang necktie niya. Punong-puno ang pekang pagmamalaki ang mukha. Sa ilalim ng malamig na marble table, dahan-dahang kinuha nga Maiko ang cellphone mula sa bag. Ang liwanag ang screen ay nagbigay liwanag sa mukha kong medyo nakayuko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi nanginginig ang mga kamay ko. Pinuksan ko ang email app sa folder ng drafts. Isang email ang handa ng ipadala. Ang attachment nito ay ang 50 pahinang PDF file na pinahirapan kong buuin gamit ang dugo at luha. Ang field ay may 3 pinaka. Importanteng email address sa buhay at career nilang dalawa. Ang CEO and kumpanya, isang expat na mahigpit sa rules, ang head of compliance, at ang legal na asawa and CEO.
Isang makapangyarihang babay mula sa socialite circle ng yoga club namin. Nakilalang kilala kong suklam na suklam sa mga kabit. Tumingin ako sa screen, at inilipat ang paningin kay Leo na humahalahak. Dahil sa joke ni Natalie, mukhang sobrang saya niya, sobrang siguradong pwede niyang makuha ang lahat, asawang nasa bahay lang. At glamorous na kabit sa opisina. Akala niya siya ang hari ngayong gabi. Sorry, Leo. Tapos na ang paghahari mo. Sa isang malalim na pahinga, pinindot ng hinlalaki ko ang send. Lumabas ang sending. Leo. Akala niya siya ang hari ngayong gabi. Bago ito naging sent. Tapos na. Sumabog na ang timbong. Ang kailangan ko na lang gawin na yun ay umupo ng mayos. Inumin ang sparkling water ko. At hintayin ang shockwave na yayanig sa kwartong ito sa loob ng ilang minuto. Happy birthday! Asawa ko, ang regalo ko ay mabilis nung naglalagboy sa internet. Diretso sa puso ng buhay mo. Mainit ang cellphone sa palad ko. O baka napakalamig lang ng kamay ko kaya parang kumukulo ang bagay na yon. Unti-unting nawala ang send status sa screen at napalitan ng tahimik at blankong inbox. Pero alam ko, sa virtual world, ang maimpormasyong pinakawalan ko ay kasing bilis ng liwanag na bumabaybay sa mga servers, tumatagos sa mga firewalls, handang lumapak sa tatlong pinakanakamamatay na inbox na maisip ko. Dahan-dahan kong binalik ang phone sa loop ng bag ko, na parabang ibinabalik sa lalagyan ang isang baril na umusok pa pagkatapos makatama sa target. Walang nakakita, walang nakapansin. Sa ibabaw, tuloy pa rin ang huwat na kasayahan. Tumutuktok pa rin ang jazz music. Naririnig pa rin ang pagtama nga tinidor sa porselanang plato. At ang tawa ni Leo, isang tawa na malapit ng mamatay, ay umaalingaw-ngaw pa rin sa main table. Tiningnan kong mabuti si Leo. Hinihiwa niya ang steak sa plato ni Natalie. Isipin niyo yon. Ang asawa ko. Ang lalaking laging nagpapakuha ng kanin at ulam sa bahay. Ang lalaking hindi man lang may lagay ang pinakainan niya sa lababo, ngayon ay nagsisilbi bilang personal na alalay ng ibang babae. Maingat niyang hinihiwa ang karne, saka pinakpalit ang plato niyang hiniwa na sa buo pang steak ni Natalie. Para madali mo nang kainin, Nat. Sayang ang manikure mo kung gagamit ka pa ng kutsilyo, sabi ni Leo. Sapat ang lakas ang boses niya para marinig hanggang sa dulo ang mesa kung saan ako nakaupo. Ngumiti si Natalie ng malandi. Sabay hawi ang mahaba niyang buhok. Awa, Sir Leo. Ang gentleman mo naman. Thank you ha. Nakita ko si Sarah, ang accounting staff, na yumuko na lang habang kinakain ang salad niya. Halatang hindi na siya comfortable. Siguro hindi niya alam kung paano makre-react na lantaran nang naglalandian ang boss nila sa harap ng legal na asawa. Tumikim ng alanganin si Ryan at sinubukang kausapin ako para ibahin ang atensyon. Ate Helena, kamusta po ang mga bata? Okay lang ba sila? Nautal niyang tanong. Lumingon ako sa kanya at binigyan siyang pinakamagandang ngiti ko. Okay naman, Ryan. Nandun sila sa lola nila ngayon. Ikaw, kamusta? Tapos na ba ang tesis mo? Kalmado ang boses ko. Sobrang kalmado kaya pati ako ay nagulat, habang sa isip ko, binibilang ko ang bawat segundo ang paglalakbay ngang nakamamatay na email na iyon. Bakit ko pinili ang 3 taong iyon para padalhan ng email? Hindi iyon random. Bilang abogado, alam ko ang kahinaan ng korporasyon at burokrasya. Target 1. Ang CEO. Isang banyaga na mataas ang tingin sa integridad. Sa multinational company nila Leo, ang relasyon sa pagitan ng makatrabaho lalo na't direct reporting line ay isang malaking kasalanan. Conflict of interest. Paano ma-evaluate ng patas ni Natalie si Leo kung natutulog sila ng makasama? Hindi lang ito moral drama, business risk ito. At ayaw ang CEO sa risk. Target 2. Head of Compliance. Ito ang berdugong kumpanya. Wala siyang pakialam kung sino ang tama o mali sa emosyon. Ang mahalaga sa kanya ay ang rules. Oras na makuha niya ang ebidensya ng paggamit ng corporate credit card para magbayad ng hotel sa oras ng trabaho na nilagay ko sa Chapter 2. Automatikong aandar ang internal audit. Walang negosasyon, pagnanakaw iyon. Kahit maliit na halaga, krimen iyon sa corporate world. Target 3. At ito ang alas ko, ang asawa ng CEO, si Senyora Marta.
Wala siyang posisyon sa opisina. Pero siya ang may kontrol sa asawa niya sa bahay. Nakilala ko siya sa yoga club. Isa siyang respetadong babae na nakaranas ng ngang sakit na ipagpalit. Suklam na suklam siya sa mga kabit. Ang pag-email sa kanya ay ang strategic move ko para siguraduhing walang makakapagsalba kay Natalie. Kung mag-aalinlangan man ang CEO o HR na tanggalin si Natalie dahil magaling siya sa trabaho, si Senyora Marta mismo ang sisiguro na pipirmahan ng asawa niya ang termination letter ngayong gabi rin. Mas mabilis gumalaw ang koneksyon ng nga asawang babae kaysa sa anumang HR department. Alas 8:55 NG gabi. 10 minuto na ang lumipas mula nang masend ang email. Dapat pumasok na ang notification sa phone ng boss. Kahit Sabado ng gabi ngayon, laging naga-check ng email ang mga executives, lalo na kung ang subject ay urgent, report of ethics violation, and misuse of assets, confidential. Tumayo na si Leo. Itinas ang kanyang wine glass. Namumula ang mukha niya sa alak at saya. Tinapik niya ang baso gamit ang kutsara ting-ting-ting para kunin ang atensyon ng lahat. Guys, excuse me po, malakas niyang sabi. Humina ang music. Lahat ng bisita ay ibinaba ang kanilang mga gamit at tumingin sa main table. Dumilim ng bahagya ang mga ilaw at tumapat ang spotlight kay Leo. Sobrang proud niya. Punong-puno ang kapangyarihan. Nakatayo siya ng tuwid, nakalabas ang dibdib na nababalutan ang mamahaling damit na ako ang bumili noong isang buwan. Sa tabi niya, nakaupo si Natalie na parang reyna. Nakataas ang baba niya. Ninanamnam ang bawat segundong siya ang sentro ng universo. Hindi siya nakatingin sa akin. Para sa kanya, isa na lamang akong alikabok sa nakaraan na malapit ng walisin. Hindi niya alam na sa loop nga. Hermes bag niya na nasa sahig. Ang phone niya ay malapit ng maging tagapahatid ng balitangang kamatayan ng karir niya. Nakaupo lang ako, nakahalukip-kip. Ang tibok ng puso ko ay sumasabay sa tiktak ng orasan. Ito na ang sandali kung saan ang kayabangan ay hahatakin pababang graffiti. Hindi ko na kailangang magdasal na bumaksak sila, dahil ako mismo ang pumutol sa safety harness nila. Gusto kong magpasalamat. Simula ni Leo. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa tahimik na kwarto. Salamat sa pagpunta niyo para i-celebrate ang 40th birthday ko. Sabi nila, life begins at 40. Tumawa siya sa sarili niyang joke. At nakitawa rin ang ilang staff niya. Special ang gabing ito, patuloy niya, sabay titig ng malalim kay Natalie. Dahil napapaligiran ako ng magagaling na taong sumusuporta sa karir ko. Lalo na ang isang tao na naging dahilan kung bakit nag-iba ang pananaw ko sa tagumpay. Umakyat ang dugo ko. Alam ko kung saan papunta ito. Huwag mong banggitin ang pangalan niya, Leo. Para sa natitira mong dignidad. Huwag mong sabihin. Pero siyempre, bingi na si Leo dahil sa sarili niyang ego. Tinitigan ko ang red wine sa harap ko. Mukha itong dugo. Ang dugo ang kasal namin na idinadanak niya sa harap ng publiko. Huminga ako ng malalim. Hinahanda ang sarili ko. Nasa tapat na nila ang bagyo, pero masaya pa rin silang sumasayaw sa ilalim ng ulan na akala nila ay romantic drizzle. Natalie, mahinang sabi ni Leo, parang isang sagradong panalangin. Ang babaeng nasa tabi ko ay hindi lang boss. Siya ay mentor, inspirasyon, at ang taong gumising ulit sa mapangarap kong muntik ng mamatay. Katahimikan. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong restaurant. Ang nga bisita, lalo na ang pamilya ni Leo, ay naging balisa sa kanilang nga upuan. Tiningnan nila ako ng may pakasindak. Lumakpas na sa limitasyon ang pasasalamat ni Leo. Ang sabihing may ibang babaeng bumuhay sa pangarap niya sa mismong harapan ng legal na asawa ay isang lantarang deklarasyon ng giyera. Para na rin niyang sinabi na ang pamumuhay kasama ako ay naging kamatayan para sa kanya. Nakita kong gustong tumayo ang kapatid ni Leo na si Rini para awatin siya, pero pinigilan siyang asawa niya. Nakatingin lang ako ng diretso. Kasinlamig ng yelo ang mukha ko. Hindi ako gagawang eksena. Hindi pa oras. Hayaan siyang tapusin ang sasabihin niya. Hayaan niyang hukayin ang sarili niyang libingan ng mas malalim. Thank you, Natalie, for being here and making this night perfect.
Tinapos ni Leo ang speech niya sabay ngiti ng malapad kay Natalie. Tumayo si Natalie. Ngumiti ng nahihiya isang napakapangit na acting at ibinuka ang mga braso niya. At dun, sa gitna ngang isang mamahaling restaurant sa Begeche, sa harap ngang 50 pares ng mata at isang lens ng kamera, nagyakapan sila. Hindi isang formal na yakap ngang makatrabaho. Niyakap ng mahigpit ni Leo ang baywang ni Natalie. Ibinaba ni Natalie ang ulo niya sa lik ni Leo. 1, 2, 3 segundo. Tumagal ang yakap. 7 segundo na pakiramdam ay 7 dekada. Nagdikit ang mapisngi nila bago mahiwalay. At nakita ko ang kislap ngang tagumpay sa mata ni Natalie habang nakatingin sa audience. Ang palakpakan na sumunod ay mahina at puno ngang pag-aalinlangan. Ilang junior staff lang na hindi makabasa ngang sitwasyon ang pumalakpak. Ang iba ay nanatiling tahimik at tulala. At eksakto pahina ang palakpakan. Narinig iyon. Ang matinis at nakmamadaling ringtone ang isang cellphone. Hindi sa akin. Hindi kay Leo. Galing iyon sa bag ni Natalie sa ibabaw ng mesa. Napatalon si Natalie sa gulat. Tiningnan niya ang phone niya. Umilaw ang screen. At nang makita niya kung sino ang tumatawag, nanlaki ang mamata niya. Nakita ko ang pangalan ng caller mula sa reflection sa salamin ni Ryan sa tabi ko. Kahit malabo, ang ekspresyon ni Natalie ay nakwento ng lahat. Tawag iyon mula sa HR o baka sa CEO mismo. Nakalangan si Natalie. Ang mukha niyang puno ng yabang kanina ay biglang naging tense. Sagutin mo na. Nat, baka urgent. Kalmadong sabi ni Leo. Hindi pa rin alam na tumutunok na ang kampana nga matayan niya. Kinuha ni Natalie ang phone nang nanginginig ang makamay. Inswipe niya ito at itinapat sa tanga niya. Hello, good evening sir. Nanginginig ang boses niya. Tahimik sandali. Nakinig si Natalie sa boses mula sa kabilang linya. Ang mukha niyang balot ng makapal na make-up ay unti-unting namutla. Ang pulang lipstick niya ay tila ang tanging kulay na naiwan sa mukha niyang kasing puti na ngang papel ngayon. Nanlaki ang mamata niya sa panik. Ano? Biglang sigaw niya. Tumaas ang boses niya. Binabasak ang katahimikan ng restaurant. Anong ibig niyong sabihin? Anong ebidensya? Nakatitik na sa kanya ang lahat ngayon. Mukhang naguguluhan si Leo. Nat, bakit? Hindi siya pinansin ni Natalie. Tumayo siya ng padabok mula sa upuan, muntik nang masabik ang wine glass. Impossible. Slender yan, sir. Hindi ko po ginawa yan. Tumigil siya para makinig ulit. Sa pagkakataong ito, nanginginig na ang buong katawan niya. Malamang na detalyado ang sinasabi ang caller. Siguro binabasa nila ang listahan ng hotel transaction sa page 12. O kaya ang mga sweet chats nila sa page 30. Pero sir, you can't fire me tonight. Yung due process hysterical na sigaw ni Natalie. Pasag na ang boses niya. Nayak na sa panic. Ano? Sign na ang termination letter? Nakalok na ang system access ko. Ang salitang fire tinanggal ay umaling-aungaw sa buong kwarto. Nagulat ang mga bisita. Nagsimulang magbulungan tulad ng mga pukyutan na ginulo ang pugat. Tumayo si Leo. Namumutla rin. Tinanggal? Sinong tinanggal? Nat, akin na yung phone. Ako kakausap. Pero pinalo ni Natalie ang kamay ni Leo Palacio. Tiningnan niya si Leo ng matalim, punong galit at takot. Don't touch me. Sigaw niya sa mismong mukha ni Leo. Kasalanan mo to. Tumulo ang luha niya. Sinira ang maskara at gumawa ngang may itim na linya sa pisngi niya. Gumuho ang imahe niya bilang isang eleganteng socialite. May ebidensya sila. Yung hotel. Yung pictures natin. Yung asawa mismo ngang CEO ang tumawag sa HR. Nganga si Leo. Nakabukas ang bibig niya pero walang boses na lumalabas. Lumingon siya pakaliwat pa kanan. Nakahanap ng sagot kung sino ang gumawa nito. At unti-unti, ang nanlilit niyang mamata ay naktakpo sa mga mata ko. Nakaupo pa rin ako ng kalmado sa dulong mesa. Walang gulat sa mukha ko. Nakatitik lang ako sa kanya habang dahan-dahang tinataas ang baso kong sparkling water. Para bang naktotos sa tuluyan niyang pakasira. Sinundan ni Natalie ang tingin ni Leo. Nakita niya ako.
parang truck na bumangga sa kanya ang katotohanan. Ikaw, kikilnasik ni Natalie. Nanginginig ang daliri niyang nakaturo sa akin. Ikaw ang nagsumbong? Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangang sumagot. Ang pananahimik ko ang pinakamalakas na sagot na may bibigay ko. Ibinagsak ni Natalie ang phone niya pabalik sa bag at hinablot ang wallet. Tumakbo siya palabas ng main table. Nabunggo ang isang waiter na may dalang tray, kaya't nagkabasag-basag ang mga baso sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay naging perpektong background music para sa dramang ito. Natalie. Wait. Tarantang sigaw ni Leo. Tatakbo sana siya para sundan si Natalie, pero huminto siya. Narealis niyang nasa kalagitnaan siya ng sarili niyang birthday party. Narealis niyang nanonot ang pamilya niya. Nanonot ang opisina niya. At ang pinaka-importante, narealis niyang nakaupo pa rin ako roon. Ang asawang tinawag niyang walang klas kanina ay siya na ngayong may hawak ng buong buhay niya. Tumingin sa akin si Leo na nagmamakaawa. Parang batang nahuling nagnanakaw ng pera sa nanay niya. Pero hindi na ako nanay niya, at lalong hindi na ako ang mapagpatawad niyang asawa. Dahan-dahan akong tumayo. Inayos ang walang gusot kong asul na damit. Kinuha ko ang aking Hermes bag, at marahang naglakad papunta sa main table. Iniwasan ang manggabasak na salamin. Ang tunong aking sapatos ay mariin. Ta. Huminto ako sa tapat ng nagiyelong si Leo. Pinagpapawisan siya ng malapot. Parang nakakita ng multo. Ha Helena. Pwede kong i-explain. Utal niya. Nawawala ang boses. Ngumiti ako ng tipit. Ngiting hindi umabot sa mata ko. Inilapit ko ang muha ko sa tenga niya para siya lang ang makarinig ng pamamaalam ko. Wala ka nang dapat i-explain. Leo, detalyado na lahat sa 50-page report na kababasa lang ng boss mo. Malamig na bulong ko. Happy birthday. Dumating na ang regalo ko. Tanggal na si Natalie. At bukas ng umaga, ide-deliver sa desk mo ang petition for annulment natin. Kung may desk ka pa, lumayo ako ng bahagya. Tiningnan ang mamata niyang punong-puno ang takot sa kanyang madilim na kinabukasan. Noong hindi hinihintay ang sagot niya. Tumalikod ako at naglakad palabas ng restaurant ng Tanu. Malamig ang hangin sa labas. Pero ang dibdib ko ay nakakaramdam ng init at gaan. Sobrang gaan. Sa likod ko, narinig ko ang kaguluhan, ang pagtawag ni Leo sa pangalan ko, at ang mga bisitang nakukumahok ng umuwi. Tapos na ang party, tapos na ang palabas, at ang direktor ay pwede nang umuwi para matulog ng mahimbing. Ang ulan na bumubuhos sa Begeche noong gabing iyon ay hindi lang simpleng tubig galing sa langit. Pakiramdam ko ay umiyak ang universo, o baka hinuhugasan nito ang mga kasalanang kakabunyak lang sa loop ng mahaling restoran. Umungol ang malakas na hangin. Hinahampas ang mga puno sa parking lot habang sumasayaw ang mga anino sa ilalim ng malamlam na streetlights. Ang malamig na hanging tumatagos sa buto ay agad na yumakap sa balat ko paglabas ko sa makapal na glass door. Pero kahit gaano pa kalamig sa labas, wala itong sinabi sa yelo na bumalot sa dibdib ko, isang pagyeyelo na kabalintuna ang may kasamang nagliliyap, ngunit kalmadong apoyng galit. Nakatayo ako sa ilalim ng malapat na canopy ng lobby. Hinihintay na kunin ng valet ang kotse ko. Sa paligid ko, magulo. Ang ilang bisitang piniling umuwi ng maaga dahil sa awkward na drama sa loop ay nagbubulungan habang naghihintay ang sasakyan nila. Tinitiknan nila ako ng may halong emosyon, awa, takot, at patagong paganga. Siguro hindi nila inaasahan na si Helena, ang asawa ni Leo na kilalang tahimik at masunurin, ay magpapasabog ng atomic bomb nang hindi man lang sumisigaw. Ngunit hindi sa kanila nakatuon ang atensyon ko. Nakatuon ito sa babaeng nakapulong, dami na nakatayo 3 metro long sa kaliwa ko. Si Natalie. Ang babaeng isang oras lang ang nakalipas ay feeling rey ng mundo. Ngayon ay mukhang manikang porselanang nabasag at itinapon sa kanal. Ang ulan na humahampas sa lobby ay sumira sa perfectly blow-dried niyang buhok na ngayoy basang-basa at nakakawa. Ang mamahalin niyang pulang damit na sinadya niyang suotin para i-flex ang katawan niya sa asawa ko ay nakmukhang nakakatawa sa sitwasyong ito. Tunaw na ang makeup niya. Ang itim na maskara ay tumutulo sa namumutla niyang pisngi.
Parang mga itim na luhang demonyo. Hawak niya ang phone niya nang nanginginig. Sumisigaw-sigaw na parang baliw. Walang pakialam na pinapanood siya ng mga drivers at security guards ng libre. Hindi ako papayag, sir. Unfair to. You can't fire me like this dahil lang sa isang anonymous email. Tili niya. Pause. Basag. At magkahalo ang iyak at galit sa boses niya. Regional Director ako. I have a contract. Ididemanda ko ang kumpanya. I will sue. Hello? Hello, Sir Enriquez. Inilayo ni Natalie ang phone sa tenga niya at tiningnan ang madilim na screen. Binabaan siya ang telepono. Sinubukan niyang tumawag ulit. Pero mukhang na-block na ang number niya o sadyang hindi na siya pinansin. Ibinagsak niya ang phone sa loob ng Hermes bag niya bag na malamang binili niya mula sa yearly bonus na hindi na niya makukuha ngayon. Mabilis ang pagtaas babaeng dibdib niya. Lumingalinga siya ng may ligaw na tingin, nahahanap ng pwedeng masisi, nahahanap ng mapagbubuntungan ng galit sa instant na pagkasira niya. At nakita niya ako. Naking matalim ang tingin ni Natalie, mapula, mukto, at punong-purong pagkamuhi. Kung nakakamatay lang ang tingin, malamang nahati na sa dalawa ang katawan ko roon mismo. Humakbang siya palapit sa akin. Binabalewala ang mga pudel ng tubig sa sahig na bumabasa sa takong niya. Masaya ka na? Ha? Sigaw niya sa mismong mukha ko. Ang amoy ng Baccarat Rouge 540 na dati ay nakakasuka ng maamoy ko sa damit ni Leo. Ngayon ay humalo sa amoy ng ulan at malamig na pawis ng takot. Hindi na ito amoy mamahalin. Amoy desperasyon na ito. Sumagot ka. Sigaw niya ulit nang manatili lang akong nakatiti sa kanya. Sino ka ba sa akala mo para sirain ang karir ko? Isa ka lang asawang nasa bahay na walang alam sa corporate world. Hindi mo alam kung gaano ako nahirap para makarating sa posisyong to. Wala kang alam. Tiningnan ko siya ng kalmado. Sobrang kalmado. Ang ilang taon kong pagiging abogado. Ang paharap sa mga kalabang mas nakakakaba kaysa sa isang kabit na nag-inarte. Ay nagbigay sa akin ng matinding emosyonal na kontrol. Hinikpitan ko ang hawak ko sa aking clutch, at sumagot sa mababa ngunit matalas na boses na pumutol sa tunog ng ulan. Alam na alam ko kung gaano ka nahirap buuin ang karir mo. Natalie, malamig na sagot ko. Nabasa ko ang LinkedIn profile mo. Alam kong top of your class ka. Alam kong nag-start ka sa ibaba. At dahil alam ko yun, mas nakakaawa ka. Nganga si Natalie, gula sa sago ko. Binuo mo ang kastilyong karir mo sa loob ng maraming taon gamit ang pawis mo, patuloy ko. Humakbang ng isa palapit sa kanya kaya napaatras siya, pero sinira mo lang ito sa isang iglap para lang sa lalaking pakmamayari ng iba. Tinawag mo akong asawang nasa bahay. Tama ka. Inaasikaso ko ang pamilya ko, pero wag mong kalimutan, Natalie, isa rin akong abogado. Mas alam ko kung paano mag-compile ngang ebidensya ngang ethics violations kaysa sa pagtatago mo ngang kalandian mo. Nautal si Natalie, naanginginig ang mga labi. Ang mapanlin lang ka. Hinak mo ang personal data namin. Illegal yun. Tumawa ako ng mahina. Isang tuyong tawa na walang halong saya. Huwag mo akong turuan ng batas. Ang bank statement ng asawa ko ay karapatan ko bilang legal na asawa. Ang malitrato mo sa social media ay public consumption. At ang screenshot ng chat niyo. Asawa ko mismo ang nagsabi sa family cloud namin. Walang nahak. Masyado lang kayong pabaya at mayabang na akala niyo walang makakahuli sa inyo. Akmang sasagot pa sana si Natalie. Nakataas na ang kamay niya, parang gustong manduro o kalmutin ang mukha ko. Pero biglang bumukas ng malakas ang pinto ng restauran sa likod namin. Tumakbong palabas si Leo. Mas mukha siyang dugyot kaysa kay Natalie. Basang-basa ang balikat ng navy blue suit niya. Mukhang sinubukan niyang sumulong sa ulan sa side door bago umikot sa lobby. Magulo na ang buhok niyang kanina'y makintap. Namumutla ang mukha niya. Ligaw ang mamata na puno ng panik. Mukha siyang matanda. Mukha siyang pagod. Ang aura ng isang successful manager na ipinakita. Niya kanina sa stage ay nawalan ng tuluyan at napalitan ng aura ng isang natalong duwag. Natalie, babe. Pakinggan mo muna ako, sigaw ni Leo. Tumakbo siya palapit kay Natalie. Iniunat niya ang kamay niya para hawakan ang braso ng babae.
Ang naging reaksyon ni Natalie ay hindi inaasahan ni Leo. Imbis na salubungin ang yakap o maganap ngang proteksyon, marahas na pinalo ni Natalie ang kamay ni Leo. Sobrang lakas kaya ang mahahabang kuko niya ay gumuhit sa kamay ni Leo, nakiwan ng pulang marka. Huwag mo akong matawag-tawag na babe. Tili ni Natalie. Itinulak niya ang dibdib ni Leo, nang buong lakas kaya napaatras ito. Huwag mo akong hawakan ng marurumi mong kamay. Nanlaki ang mata ni Leo, shock. Nat, be bakit ka ganyan? Mahal natin ang isa't isa. Diba? Kaya natin tong harapin ng makasama. Alam kong mahirap to. Ako rin, siguradong may problema bukas sa HR. Pero kung makasama tayo mahal? Putol ni Natalie na may kasamang histerikal at nakakakilabot na tawa. Gumising ka sa katotohanan, Leo. Gumising ka. Akala mo ba papatol ako sa lalaking tapos na ang karir? Akala mo ba gusto kong mahirap kasama mo? Humakbang paharap si Natalie, dinuduro ang mukha ni Leo. Pumatol ako sa'yo kasi logistics manager ka. Kasi may power ka. Kasi pwede mong pirmahan ang approval ng mga vendors. Kasi kaya mong gi-maintain ang lifestyle ko kuman sa mamahaling restaurant. Bilhan ako en may bag. Magbayad en may hotel. Pero ngayong? Fire ka na. Wala ka ng silbi. Isa ka na lang matandang walang kwenta na nakikitira sa asawa niya. Ang masalitang iyon ay lumabas ng ganun kabilis toto, brutal, at nakamamatay. Para akong nanunot ng isang taong binabalatan ng buhay. Nakatayo ako ron bilang VIP audience. Pinapanut kung paano nadurok ang ilusyon ng pag-ibig ng asawa ko sa loop lamang ng ilang segundo. So, ito pala ang inspirasyon na pinagmamalaki niya sa speech niya kanina. Ito pala ang babaeng mas nakakaintindi sa kanya kaysa sa akin. Transaksyon lang pala sa negosyo ang pag-ibig nila. Si Leo ang nagbibigay ng pera at pasilidad. Si Natalie ang nagbibigay ng validation at kalandian. Nang mawala ang pera, nawala rin ang pag-ibig. Nanigas si Leo, nakanganga ang bibig niya. Ang mga mata niya ay blangkong nakatitik kay Natalie, na parabang hinugot ng pilit ang kaluluwa niya sa katawan. Ang tubigulan na tumutulo mula sa buhok niya ay humalo sa luhang nagsimulang bumagsak sa pisngi niya. Mukha siyang napakaliit, napakakawawa. Kakaya pala. Garalgal na boses ni Leo, halos hindi na marinig. Ginamit mo lang pala ako. Ngayon mo lang narealisis? Pangungutya ni Natalie. Umiwas siyang tingin na may pandidiri. Ang dali mo kasing utuin. Pinuri lang kita ng konti, sinabihang gwapo, sinabihang magaling, bumigay ka na agad. Tama ang asawa mo. Nakakaawa ka. Tumalikot si Natalie at sumigaw para tawagin ang isang Grab na kararating lang sa lobby. Pumasok siya sa sasakyan nang hindi man lang nililingon si Leo. Iniwan itong wasak na wasak sa gitna ng ulan at sa paningin ng mga tao. Umalis ang kotse ni Natalie. Naiwan ang isang awkward na katahimikan sa lobby. Sakto namang huminto ang isang puting SUV sa tapat ko. Kotse ko iyon. Bumaba ang valet at inabot ang susi sa akin na may halong takot sa mukha. Ma'am, kotse niyo po. Ingat po sa bayahe. Magalang na sabi niya. Salamat, kuya. Sagot ko sabay abot ng malaking tip. Gusto ko nang umalis sa impyernong lugar na ito. Naglakad ako papunta sa driver's seat. Pero may pumigil sa akin. Helena. Ang boses niya ay mahina at puno ng desperasyon. Huminto ako. Hawak ko na ang door handle. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo doon si Leo. Basang-basa. Nakatingin sa akin parang isang asong sinipa ang amo niya. Nakita niya akong paalis na. Nakita niya ang kaysa isang life vest na natitira sa gitna ngang bagyong siya mismo ang gumawa. Helena, wait. Sigaw niya bigla. Tumakbo siya palapit sa akin. Nadadapa-dapa pa siya. Hinawakan niya ang braso ko bago pa ako makapasok sa kotse. Mahigpit ang hawak niya pero nanginginig. Hon, please, huwag ka munang umalis. Mag-usap tayo sa bahay. I-explain ko lahat. Si Natalie, nadala lang emosyon yun. Nagsisinungaling siya. Siya ang nag-inisyate na guguluhan si Leo. Hindi na malinaw ang nga sinasabi niya. Please Helena, isipin mo ang mga bata.
Isipin mo yung karir ko. Kung aalis ka ngayon, kung magpapaanul ka, sira na ako. Helena, sirang-sira na ako. Tiningnan ko ang kamay ni Leo na nakahawak sa braso ko. Ang kamay na iyon ang kamay na humawak sa akin 10 taon na ang nakakaraan sa simbahan. Nangakong poprotektahan ako sa harap ng Diyos at ng mga magulang ko. Ang kamay na madalas humaplos sa ulo ko kapag pagod ako sa trabaho. Ang parehong kamay na nakita ko sa litratong nakahawak sa baywang ng ibang babae. Gumapang ang pandidiri mula sa sikmura ko. Dahan-dahan ngunit mariin kong tinanggal ang hawak niya. Pinalo ko ang kamay niya na parabang may duming kumapit sa blazer ko. Sira ka na, Leo. Simula pa nung nagdesisyon kang imbitahin siya sa dining table natin. Mahinang sabi ko. Kalmado ang boses ko. Pero ang bawat salita ay may bigat isang tonelada. Wag na wag mong gagamitin ang mga bata. Ginagawa ko to para sa kanila. Ayokong lumaki silang nakikita na walang paninindigan ang tatay nila. Ayokong isipin ng anak kong babae na okay lang natapak-tapakan ng asawang lalaki ang misis niya. Helena, nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako. Nagkamali lang ako. Pangako, ayusin ko lahat. Luluhod ako sa harap mo araw-araw. Magiging mabuting asawa na ako. Wag mo akong iwan ng ganito. Helena. Nagsimula nang humahulhol si Leo. Muntik pa siyang lumuhod sa basang sahig ng lobby. Wala nang pakialam sa pride niya. Pinigilan ko siya sa balikat. Hindi para awa, kundi dahil ayokong cheap na drama. Tumayo ka, Leo. Matalim kong utos. Itago mo yang luha mo. Walang epekto yan sa akin. Tumingala si Leo. Puno ang luha at uhok ang muha. Yung karir ko, Helena. Bukas papatawag na akong board. Kung maghihiwalay tayo, wala na akong matatakbuhan. Problema mo na yun. Malamig, nasagot ko. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang magdusa. Hindi ka na bata. 40 years old ka na, di ba? Second puberty ka mo kaya feeling mo ang galing mo. Sige, ipakita mo ngayon ang galing mo. Harapin mo ang boss mo. Harapin mo ang HR. Harapin mo ang mundo ng mag-isa. Nawala ang asawa mo bilang shield mo. Helena, makinig kang mabuti. Putol ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata niyang natatakot. Pinalitan ko na ang lock ng bahay natin kaninang hapon bago ako pumunta rito. Ang mga gamit mo damit, sapatos, laptop lahat ay nakapak na sa kahon at pinadala ko na via Lalamove sa bahay ng kapatid mo sa Marikina. Wag na wag ka nang susubok na tumapak sa bahay ko. Wag mo na akong susubukang kausapin maliban kung sa korte. Naging purong takot ang muha ni Leo. Narealis niyang hindi ako nagbibiro. Naplano ko na ang lahat ng ito ng napaka-eksakto. Narealis niyang wala siyang uwian ngayong gabi. Ang sama mo, Helena. Bulong niya. Ngumiti ako ng mapait. Masama. Tinatanong mo ako ganyan pagkatapos mo akong paupuin sa dulo ngaysa sa mismong birthday mo habang naglalandian kayo ngang kabit mo. Tinatanong mo akong ganyan pagkatapos mo akong tawaging walang class at insecure? Huwag kang magpatawa. Leo. Ang ginagawa ko sa'yo ngayon ay wala pa sa kalingkingan ng pambabastos na ginawa mo sa akin. Nang hindi na hinihintay ang sagot niya. Pumasok ako sa kotse. Ibinagsak ko ang pinto. Lumihang isang soundproof na pader na nahihiwalay sa matinong mundo ko mula sa baliw na mundo niya. Pinindot ko ang automatic door lock. Click. Ang tunog ay parang hatol ng husgado. Sa salamin na nagsimulang magfok dahil sa lamig, nakita ko si Leo na hinahampas ang bintana. Gumagalaw ang bibig niya. Isinisigaw ang pangalan ko. Helena. Helena. Buksan mo to. Sa likod niya. Ang mabisita at staff ng restaurant ay nanonot lang. Walang gustong lumapit. Muha siyang baliw na nanggugulong babay sa loop ng sasakyan. Pinaandar ko ang makina. Umilaw ang dashboard. Ang jazz music mula sa radyo ay tumugtog ng mahina. Salungat sa gulo sa labas. Ini-shift ko ang gear. At dahan-dahang inapakan ang gas. Umatras ang kotse palabas ni lobby at umabante papunta sa ulanan. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang anino ni Leo na tumakbong ilang hakbang bago tuluyang sumuko at lumuhod sa aspalto. Palit ng palit. Mag-isa siya. Mag-isa sa ilalim ng bagyo sa Maynila. Iniwan siya ni Natalie,
Itinapon ko siya, at bukas ay sisipain siya ng trabaho niya. Sa wakas, tumulo ang luha sa pisngi ko. Isang patak, tapos dalawa. Umiyak ako hindi dahil nagsisisi ako. Umiyak ako hindi dahil gusto kong bumalik. Umiyak ako para ilabas ang lahat ng bigat na naipon sa mga balikat ko sa mga nakaraang linggo. Umiyak ako para sa kamatayan ng kasal na ipinaglaban ko ang isang dekada. Umiyak ako para sa lumang Helena, na masyadong naging inosente at mapagpasensya. Pero habang binabaybay ko ang EDSA na medyo maluwak na, humupa ang iyak ko. Napalitan ito ang isang kakaibang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman, gaan. Sobrang gaan. Basa at madulas ang daan, pero ang mga ilaw ng siyudad na nagre-reflect sa kalsada ay napakagandang tingnan. Nagmamaneho ako pauwi. Sa bahay ko at sa mga anak ko. Baon ang pakiramdam na tapos na ang pinakamasamang bagyo. At ngayon, kailangan ko na lang linisin ang nga naiwang kalat. 3 buwan ang lumipas ng mas mabilis kaysa inaasahan ko. Ang oras na akala ko ay babagal sa pagdurusa ay dumaan na parang mabilis na pana. Siguro dahil masyado akong busy para makmukmok. Busy sa pag-ayos ng buhay ko. Busy sa trabaho, at busy sa pagiging ina at ama sa 2 kong anak. Ngayong umaga, tirik na tirik ang araw sa langit ng Quezon City. Ang family court ay parang palengke sa dami ng tao. Iba-iba ang ekspresyon ni Namaga, taong naglalakat sa hallway. May magapukto, ang mata sa iyak, may magagalit na galit ang mukha. At may magamukhang pagod na parabang sinipsip ng burokrasyang anulman ang kaluluwa nila. Nakaupo ako sa waiting bench sa labas ng courtroom number 4. Perpekto ang itsura ko ngayon. Nakaswot ako ng cream-colored blazer sa ibabaw ng white silk blouse at fitted na slacks. Ang bagong gupit kong shoulder-length hair ay mayos. At ang mukha ko ay fresh. Salamat sa mahimbing na tulok na walang asawang naklalabas na baho magtataksil sa tabi ko. Sa hita ko ay nakapatong ang briefcase na naglalaman ng nga papeles. Hindi para sa kasong kliyente, kundi papeles para sa sarili kong kalayaan. Ang buwang ito ay naging impyerno para kay Leo, pero naging langit para sa akin. Mabilis na kumalat ang kwento tungkol sa bloody birthday party sa corporate circles. Maliit lang ang mundo ng logistics at corporate sa Maynila. Ang sismis tungkol sa manager na naterminate dahil sa pakikipagrelasyon sa regional director ay naging mainit na topic sa loop ngang ilang linggo. Tulad ng isinulat ko sa email, hindi nagbibiro ang kumpanya. Agad na terminate si Leo dahil sa gross misconduct, kaya wala siyang natanggap na separation pay ni piso. Na-blacklist din ang pangalan niya sa mga headhunters. Walang malaking kumpanya ang gustong kumuha sa manager na gumamit ng pondo ng kumpanya para pondohan ang kabit. Mas malala ang sinapit ni Natalie. Ang asawa niyang businessman ay agad na nagsampa ang kasong kriminal na adultery laban sa kanya nang malaman ang balita. Nakuhang lalaki ang full custody sa mga bata. At ang maprait na socialite ay pinalayas sa mansyon nila nang walang dalang kahit na ano kundi takot na makulong. Ayon sa huling sismis na narinig ko sa mga kaibigan ko, nakatira na lang ngayon si Natalie sa isang maliit na studio apartment. Sa labas ng Metro Manila at nag-online live selling ng damit para may makain, dahil walang multinational company ang tumatanggap sa aplikasyon niya. Totoo ang karma. At dumating ito na mas mabilis pa sa express delivery. Petitioner Helena Perez and Respondent Leo Ignacio, ang boses na clerk of court na tumawag, sa pangalan namin ang nakpakaising sa akin. Huminga ako ng malalim. Inayos ang blazer ko. At tumayo. Nakita kong naglakat papasok si Leo. Kumirot ng bahagya ang puso ko nang makita ang itsura niya. Kung hindi ko siya nakilala sa loob ng 10 taon, hindi ako maniniwalang siya rin ang dating Leo. Payat na payat siya. Ang mapisngi niyang dati matambok ay lubog na, at ang balat niya ay mapusyaw, na parang hindi na nasisinagan ng araw. Nakasuot siya ng lumang polo na kupas na ang kulay yung ginagamit niya. Dati bago pa siya nahilig sa mga branded na gamit. Maluwag na sa baywang niya ang pantalon niya. Ang buhok niyang dating ipinagmamalaki niya ay magulo at may mga puti ng tumutubo. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Naglalakad siya ng nakayuko. Paksak ang balikat niya. Nagdadala enge aura enge matinding pagkatalo na nakakasakal tingnan.
Pumasok kami sa courtroom. Ang presiding judge, isang nasa middle age na lalaki na may makapal na salamin, ay tumingin sa aming dalawa. Ang agenda ngayon ay para sa legal separation at preliminary resolution para sa custody at support. Mahaba pa ang proseso ang mismong annulment. Pero sa bigat ng ebidensya, nireject agad ng korte ang hirit niyang mediation. At si Leo, kahit nakmakaawa ng ilang beses, ay sumuko na lang nang marealise na wala siyang laban. Based on the submitted evidence and testimonies, umalingaw-ngaw ang boses ang judge sa tahimik na kwarto. Nakinig ako sa bawat salita. Pabor sa akin ang initial na desisyon. Iginawat sa akin ang sole custody ang mga anak namin. Inatasan si Leo na magbigay ng child support buwan-buwan kahit paduda akong mababayaran niya iyon dahil sa sitwasyon niya. Pro principle of law ito. Inaprubahan din ang hiwalayan ng aming assets. Ibebenta ang bahay sa Quezon City at hahatiin. Pero dahil halos ako ang nagbayad ng hulog sa nakalipas na 2 taon, mas malaki ang porsyento ko. Tok, 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 tok. 3 pukpok ng gaffel. Ang tunok na iyon ang pinakamagandang musika sa pandinig ko. Iyon ang tunok ng naputol na kadena. Iyon ang tunog ng pagbukas ng pinto ng selda. Session adjourned. Ibinuga ko ang hangin kanina ko pa pinipigilan. Tapos na. Sa batas at sa papel, hindi na ako asawa ni Leo Ignacio. Ako si Helena. Isang malayang babae. Naglakad kami palabas ng courtroom papunta sa mas tahimik na hallway. Didiretso na sana ako sa parking lot, pero may mabibilis na yabag sa likod ko na nagpatigil sa akin. Helena. Lumingon ako. Nakatayo doon si Leo. Kinukuskos ang sarili niyang makamay sa kaba. Namumuo ang luha sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. May matinding pangungulila roon, na may halong pagsisisi na sumisira sa kaluluwa niya. Yes Leo, blangkong sagot ko. Hindi ko na siya tinawag na hon. Namatay na ang tawagan na iyon kasamang ngasal namin. Kamusta ka? Utal niyang tanong. Paos ang boses niya. Yung mga bata. Okay ba sila? Nakakabasa na ba si Bunso? Mabuti kami. Napakasaya namin. Matatak pero hindi bastos na sagot ko. Nakakabasa na si Bunso. First place nga siya sa poem recitation last week. Yung pangganay. Nakapasok na sa basketball team ng school. Ang galing nilang lumaki kahit wala ka sa tabi nila araw-araw. Yumuko si Leo. Tumulo ang luha niya sa maruming marmol ngang sahig. Umiling-iling ang balikat niya. Sorry, Helena. Sobrang nagsisisi ako. Sumpaman, nagsisisi ako. Sira na ang buhay ko, Helena. Naksimula ng makwento si Leo. Naktatrabaho na lang ako kung saan-saan. Minsan tinutulungan ko kapatid ko sa catering. Minsan nakte-NVS. Grab ako kapag may nagpapahiram ng sasakyan. Nakikitira lang ako sa bodega sa likod ng bahay ng kapatid ko. Natutulog sa folding bed. Gabi-gabi, napapanaginipan ko yung bahay natin. Namimiss ko yung naluto mo. Namimiss ko yung boses ng habata. Iniangat niya ang mukha niya. Nakatingin sa akin ng parangasong nagmamakaawa. Wala na ba talagang second chance? Kahit konti lang. Para sa pinagsamahan natin. Magbabago na ako. Willing akong maging house husband. Ako na lang ang maglalaba. Magluluto. Huwag mo lang akong itapon ng ganito, Helena. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko. Naghahanap ng kahit anong natitirang pagmamahal sa puso ko. Pero wala na. Awa na lang, parang awang nararamdaman mo sa isang estranghero na naaksidente. Leo, mahinang sabi ko. Dati sinasamba kita. Akala ko hindi buo ang buhay ko kapag wala ka. Pero nitong nakaraang 3 buwan, may narealis ako. Ayos lang ako kahit wala ka. Mas naging maayos pa nga. Humakbang ako palapit sa kanya, sapat lang para maamoy ko ang maasim na amoy ng damit niya. Amoy ng lumang pawis na hindi nabanlawan ng magandang sabon. Sobrang kabaliktaran ng amoy ng Baccarat Rouge na naking simula, na lahat na ito. Sabi mo nagsisisi ka. Naniniwala ako. Pero nagsisisi ka dahil nahuli ka. At dahil nawala ang comfort mo. Isipin mo nga, paano kung hindi ko sinen yung email nung gabing yon?
Paano kung nanahimik na lang ako? Siguradong hanggang ngayon. Masaya kayong naglalandian ni Natalie. Pinagtatawanan ako ng patalikot. At ine-enjoy ang perangang opisina. Hindi nakasagot si Leo. Ang second chance, para yan sa mga taong nakamali ng hindi sinasadya. Tulad ng aksidenteng natapon ang kape o nakalimutan ang birthday. Pero yung pangangaliwa mo, hindi yun aksidente. Resulta yun ng sunod-sunod na desisyon na buwang-buwang mong ginusto. May ulirat ka nung nireplyan mo ang message niya. May ulirat ka nung nagbook ka ng hotel. At lalong may ulirat ka nung ginawa mo yung seating chart na yun. Tinuro ko ang dibdib niya gamit ang daliri ko. Sinira mo ang bahay natin ng pira-piraso gamit ang sarili mong makamay. At ngayon na bumaksak na ang bahay sa ibabaw mo. Gusto mong itayo ko ulit para sa'yo. Pasensya na. Hindi na ako ang karpintero mo. Ako na ang arkitektong sarili kong buhay. Lalong umiyak si Leo. Humagulgol siya na parang bata. Kinakarma na ako. Helena. Sira na rin si Natalie. Sira na kaming dalawa. Mabuti naman at alam niyo, sagot ko, gawin mong leksyon yan. Kung balang araw, ewan ko kung kailan, bigyan kang ang pagkakataong mag-asawa ulit, alalahanin mo ang sakit ngayong araw. Alalahanin mo kung paano mo naiwala ang lahat dahil lang sa init ng katawan. Respetuhin mo ang asawa mo. Huwag na huwag mong isipin na mas angat ka dahil lang sa posisyon o pera na madaling mawala. Helena, pwede ba kitang mayakap? Kahit isang beses lang, bilang pamamaalam, pakiusap niya na basak ang boses. Mariin akong umiling, umatras ng 2 hakbang. Hindi. Ang katawan ko, ang buhay ko, at ang puso ko ay sarado na para sa'yo. Itago mo na lang yang yakap para sa sarili mo. Kailangan mong matutunan kung paano mahalin ang sarili mo sa tamang paraan, hindi sa pahahanap ng validation sa ibang babae. Ingat ka. Leo, patuloy ko. Ang schedule ng bisita sa mga bata ay tulad ng nasa utos ng korte. This weekend, pwede mo silang sunduin. Wag kang malalata. At pakiusap, maligo ka at magsuot ng maayos na damit. Ayokong makita ng mabata na mukhang gusgusin ang tatay nila. Panatilihin mo ang dignidad mo sa harap nila. Iyon na ang huling sinabi ko. Nang hindi hinihintay ang sagot niya, tumalikot ako. Naglakad ako palayo. Magaan at sigurado ang mga hakbang ko. Ang tunog ng hagulgol ni Leo ay palayo ng palayo. Hanggang salamunin na ito ngang ingay ng ibang tao sa korte. Naglakad ako palabas ng building at sinalubong akong mainit na sikat ng araw. Malawak ang asul na langit, walang kaulap-ulap. Ang banayat na hangin ay nakpalipat sa dulo ng buhok ko. Pumasok ako sa kotse ko. Nilapak ang kopya ng annulment decision sa passenger seat. Ang dokumentong iyon ay hindi pruweba ang kabiguan. Diploma iyon mula sa pinakamahirap na pagsusulit ng buhay. Nag-vibrate ang phone ko sa dashboard. Tiningnan ko ito. May message sa WhatsApp group ng opisina. Ati. Helena. Good afternoon. Pumayag na ang client natin from the mining company sa proposal natin. Nira-request nila na ikaw ang mag-lead ng legal team nila. Malaki ang fee at magandang jumpstart. For partner position. Can we meet at 2 p.m? Ngumiti ako ng malapat. Isang totoong ngiti. Isang ngiting puno ang pag-asa. Hindi natatapos ang buhay dahil lang may isang tangang lalaki na piniling umalis. Sa totoo lang, kakahanda palang magsimula ngang tunay na buhay. Mayroon akong magandang career, mababait na anak, at isang pusong muling nabuo. Nag-type ako ng maikling reply. Prepare the boardroom. I'm on my way. Ipanalo natin to. Pinaandar ko ang makina. Nag-play ng apit na kanta sa radyo. At inapakan ang gas. Umatras ang kotse palabas sa kalsada ng Quezon City. Iniiwan ang malungkot na korte sa likuran ko. Tumingin ako sa rearview mirror. Pinanot na lumiit ang building hanggang sa mawala na ito sa kanto. Wala ng luha. Wala ng sakit ng puso. Ang natitira na lang ay isang mahaba at bukas na kalsada na naghihintay na tuklasin ko. Nanalo ako. Nanalo ako nang hindi kailangang sumigaw. Nang hindi kailangang manabunot ng kabit. Nang hindi kailangang magmakaawa para sa pagmamahal. Nanalo ako sa sarili kong paraan elegante, may dignidad.
at nakamamatay. At ang sarap sa pakiramdam.